Nitong hapon mga kapatid, tayo po ay napasok dito po sa Lucas, Kapitulo 1. Alam niyo po kung may isang pag-aaral in the Gospels na masasabi po natin isa sa pinakamasarap na pag-aralan, it is the Gospel of Luke chapter 1. Dahil dito po natin makikita ang mga ilang eksena at mga ilang karakter o figura na nabanggit po dito. Unang-una nabanggit po si Zacharias, yung asawa po ni Elizabeth. Then nabanggit po si Angel Gabriel. Then nabanggit po kanina si Maria at si Jose. At makikita ho natin mamaya mga kapatid kung ano po yung kahulugan, Lord willing, ng verses 26 hanggang 38 ng ating po mga binasa. Kasi tuwing binabasa po natin ito, tuwing Pasko, ang mas nagiging, we could say, litaw na aral po dito is that si Maria ay isang berhen, manganganak ng isang sanggol na ang pangalan po ay Jesus, at yun po ang magiging tagapagligtas ng buong mundo. Pero nais ko po magtuon po tayo ng pansin dito po sa talatang 29, dahil nung nagpakita po si Angel Gabriel kay Maria, meron po itong nahawig sa isang figura in Luke chapter 1. Notice what it says in verse 29. Nabagabag si Maria sa sinabi ng anghel. Inisip niyang mabuti kung anong ibig sabihin nun. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot Maria, dahil pinagpala ka ng Diyos. Now bakit napaka-importante na maiton po natin ang ating pansin in verses 29 and 30? Is because ang verse 29 and 30 ay tumutukoy po sa reaction and experience ni Maria nung siya po ay binisita ni Angel Gabriel. Now, Angel Gabriel dito po in Luke chapter 1 ay nagbigay po ng dalawang mensahe sa dalawang klaseng tao. Una si Zacharias, pangalawa si Maria. Pero notice kung ano po yung naging parallel between Zachariah and Mary. Now, if you read with me in verses 12, itaas po natin ang basa sa talatang 12 hanggang 13. Verses 12 and 13. Sabi po dito, nabagabag at natakot si Zacharias nang makita niya ang anghel. Pero sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Zacharias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Magkakaanak ka ng isang lalaki, ang asawang mo si Elizabeth, at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ngayon kung ikukumpara po natin ang dalawa, Gabriel visited two different types of people. Una, si Zachariah. Nung makita po siya ni Zachariah, ang sabi po ng anghel, huwag kang matakot. Nung binisita naman po ni Gabriel si Maria, ganoon din ang sinabi po niya kay Maria, huwag kang matakot. Pero bukod pa ho dito, they also somewhat have the same message. Elizabeth, kayo ni Zachariah at kayo ni Elizabeth ay magkakaroon ng isang anak at ipapangalan mo sa kanya, John. Habang kay Maria, bagamat ikaw ay isang berhen, magkakaroon kayo ni Jose ng isang anak at ipapangalan mo siya, Jesus. One is a prophet that will introduce Christ. One is and will be the Christ. So dito, kitang-kita po natin that based on the two angelic visitations, nagkakahawig po sila. Pero hindi po sila nagkakahawig pagdating sa mga titulo at function o gawain na gagawin po ng dalawa. Ngayon kung ipagpapatuloy po natin ang basa, if you turn with me here in verse 31, ibaba po niyo ang basa muli in verse 31. Ito po ang magiging function ni Jesus. Magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng ninuno niyang si David. Now notice where the angel is now unpacking na si Jesus po
ay magtutupad ng mga ilang propesiya sa Lumang Tipan. Kagaya po na napag-aralan po natin nung last Sunday, nung pinag-aralan po natin ang book of 2 Kings and the book of Isaiah chapter 7, isa sa propesiya po doon is that may isang babae na magbubuntis at manganganak at ipapangalan po doon sa isang lalaking sanggol, Emmanuel. Ngayon pagdating po dito sa Lucas, pagdating po dito sa Mateo, yung kabuuan po ng propesiya po na yon ay natupad kay Kristo. Pero maaari ho natin tanungin, bakit po siya tinawag ang anak ng kataas-taasan Diyos? Why is Jesus called the Son of the Most High God? At buhod pa ho dito, ano ang kinalaman ng trono ni David sa pagiging anak ng kataas-taasan Diyos, si Kristo? Unang-una, kung babasahin po natin ang 2 Samuel, Kapitulo 7, dito ho natin makikita. 2 Samuel chapter 7. At simulan po natin ang basa mga kapatid in verse 12. 2 Samuel chapter 7 beginning at verse 12. 2 Samuel 7 talatang 12. Kapag namatay ka at ilibing kasama ng mga ninuno mo, ipapalit ko sa iyo ang isa sa mga anak mo at patatatagin ko ang kaharian niya. Siya ang magpapatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. At titiyakin ko na ang kanyang angkan ang maghahari magpakailanman. Kikilalanin niya akong ama at kikilalanin ko siyang anak. Kung magkakasala siya, didisiplinahin ko siya gaya na pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. Pero hindi magbabago ang pagmamahal ko sa kanya, hindi gaya ng ginawa ko kay Saul na pinalitan mo bilang hari. Magpapatuloy ang paghahari mo, magpakailanman. Ganoon din ang paghahari ng iyong angkan. Isinalaysay ni Nathan kay David ang lahat ng ipinahayag ng Diyos sa kanya. Now, kagaya po na nabanggit po natin last Sunday, kapag may mga propesiya po sa Lumang Tipan, minsan may mga tinatawag po na direct prophetical fulfillment. Pero may mga binabanggit din po na prophetic double reference. Nang ibig sabihin, sa isang banda, may tinutukoy po ang Diyos bilang propesiya na magaganap po sa panahon ng mga tao na kanyang kinakausap. Pero yung kabuuan na propesiya po na yon ay hindi mabubuo o matutupad sa kanilang panahon, kundi sa ibang panahon. Dito, ganoon din ang nangyari sa propesiya na binigay po ng Diyos kay Haring David. Nung sabihin po niya, meron kang isang anak na gagawin ko hari. Mamahalin ko siya, ako ay magiging ama sa kanya at siya ang magiging anak ko at kapag siya ay nagkasala, didisiplinahin ko siya. Pero hindi mawawala ang aking pagmamahal sa kanya. Si Solomon ang tinutukoy po doon. Pero ang tanong po dito, kung si Solomon ang unang referensya at si Kristo ang ikalawang referensya, saan banda nagkasala si Kristo upang siya'y disiplinahin ng Diyos? Kasi hindi natin pwede isantabi yun eh. Sabi ng Biblia, kapag siya'y nagkasala, didisiplinahin ko siya. Na kung ang unang referensya ay si Solomon, at yung ikalawa naman ay si Kristo, saan banda nagkasala si Kristo? And the answer is, hindi siya nagkasala. Pero yung kasalanan po natin ay inilagay ho sa Kanya. At siya ay dinisiplina ng Ama as if siya yung namumuhay ng ating mga kasalanan. Pero dahil sinabi po ng Biblia, hindi hahayaan ng Diyos na mabulok ang katawan ni Kristo in Sheol. Yun din ang binabanggit po dito na hindi po niya iniwan ang kanyang anak, but raised Jesus from the dead. So in what sense is Jesus the Most High God or the Son of the Most High God? It fulfills yung Davidic prophecy na binabanggit po dito.
Pero hindi pa ho natapos diyan. Sabi din po kanina sa Lucas na ang kanyang kaharian is going to reign and last forever. Basahin po natin muli ang Isaiah, pero dito po tayo sa chapter 9. Isaiah chapter 9, beginning at verses 6 and 7. Isaiah chapter 9, verses 6 and 7. Excuse me. Isaiah 9, verses 6 and 7. Ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahanga-hanga tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. Hindi magwawakas ang pag-unlad ng kanyang pamamahala, at maghahari ang kapayapaan niya, o kapayapaan. Siya ang magmamana ng kaharian ni David. Patatatagin niya ito at paghahariang ng may katarungan at katwiran magpakailanman. Sisiguraduhin ng Panginoong makapangyarihan na matutupad ito. May mga ilang iskolar na ang inaakala po nila that yung binabanggit po dito in verse 6 and 7 ay walang iba kundi si Haring Hezekiah. Dahil sa panahon po ni Isaiah, may mga ilang hari that he was prophesying under it. Bahagi po dito si Ahaz at bahagi din po dito si Hezekiah. At may mga ilan na nagsasabi, yung tinutukoy po dito in Isaiah chapter 9 verses 6 and 7 ay walang iba kundi si Haring Hezekiah. Pero may problema mga kapatid. Dahil yung mga deskripsyon at titulo na binabanggit po dito sa batang lalaking ito ay hindi pangkaraniwan sa isang lalaki na ordinaryo. Unang-una, tinawag po siya kahanga-hanga, tagapagpayo. Makapangyarihan Diyos sa tawag sa kanya. Walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. So hindi po pwede si Haring Hezekiah ang tinutukoy po dito, kundi may darating. At yan po ay walang iba kundi si Jesus. So yung mga binasa po natin kanina sa Lucas 1:26 hanggang 38 ay nagbibigay po sa atin ng buod na paliwanag. Si Maria ay isang berhen. Pinagpala po siya ng Diyos. Magkakaroon po siya ng isang anak na lalaki at ipapangalan po doon sa anak na lalaki, Jesus. At siya ay magiging hari na magtutupad ng mga propesiya na ipinangako sa lumang tipan na ibinigay po kay Haring David. Yun po ang buod ng talatang 26 hanggang 38. Pero ang katanungan po dito, dahil yun ang konteksto na ating mga binasa, ano naman po ang naging pananaw ng mga ibang tagapagbasa na mga binasa po natin kanina sa Lucas 1? Dahil tuwing binabasa po ang Lucas Kapitulo 1, talatang 26 hanggang 29, iba ang kanilang pagkabasa. So ulitin po natin ang Lucas 1, talatang 26 hanggang 28. Ito po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Nang ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth, inutusan ng Diyos ang anghel na si Gabriel na pumunta sa nayon ng Nazareth sa Galilea. Pinapunta siya sa isang berhen na ang pangalan ay Maria. Nakatakda ng ikasal si Maria kay Jose na mula sa lahi ni Haring David. Sinabi ni Gabriel kay Maria, "Matuwa ka, Maria, ikaw na pinagpala ng Diyos, sumasa iyo ang Panginoon." The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored, the Lord is with you." Yung binasa po natin dito sa talatang 28 ay isang doktrina na hanggang ngayon pinahahawakan pa rin ng ating mga minamahal na mga Katolikong Romano pagdating sa kanilang pagkakaintindi kay Maria. Tuwing Pasko, mga kapatid, hindi lamang si Kristo ang itinataas ng mga tao. Maging si Maria, na kung tawagin po nila, ang ina ng ating Diyos. Ang ina ng ating Kristo.
At ayon po sa kanilang pagkakaintindi sa talatang 28 kung saan nakalagay, "Greetings, you who are highly favored, the Lord is with you." May mga ilang katuruan na lumitaw dahil po sa kanilang binasa dito po sa talatang 28. Ngayon, ang babasahin ko po sa inyo mga kapatid ay mga ilang doktrina na pinahahawakan po ng ating mga minamahal na mga Katolikong Romano sa isang eskolar na ang pangalan po niya ay Ludwig Ott. Ludwig Ott, isang German Catholic scholar, at sa kanyang libro na kung tawagin, Fundamentals of Catholic Dogma, ito po ang kanyang mga itinuro bilang pundasyon at paniniwala ng kanilang pananaw tungkol kay Maria. Pagdating sa dignidad ni Maria, ito ang kanilang paniniwala. As the Mother of God, Mary transcends in dignity all created persons, angels, and men, because the dignity of a creature is the greater the nearer it is to God. Nang ibig sabihin ang pagiging malinis ni Maria, ang dignidad ni Maria ay mas mataas sa lahat ng nilalang. Pangalawa, si Maria na punong-puno ng biyaya. Mary's plenitude of grace is declared in the greeting of the angels sa Lucas 1:28. Mula sa kontekstong ito, sabi nila, Mary's special endowment with grace is an accompaniment of her vocation to be the mother of the Messiah or the mother of God. This vocation demands a specially rich mercy of sanctifying grace. Nang ibig sabihin, dahil po si Maria ang ina ni Kristo, dito po makikita sa talatang 28 na siya po ay punong-puno ng biyaya ng Diyos. Number 3, tungkol po dito sa tekstong ito, dito lumitaw yung tinatawag Mary's Immaculate Conception. Ayon po kay Ludwig Ott, Pope Pius IX on December 8, 1854 declared, "The most blessed Virgin Mary, at the first instant of her conception, by the singular grace and privilege of Almighty God, and in view of the merits of Jesus Christ, the Savior of the human race, was preserved immune from all stain of original sin." Nang ibig sabihin, dahil po si Maria ang ina ni Kristo at ginamit po siya ng Diyos, iningatan po ng Diyos si Maria upang hindi po siya mapahamak o madumihan ng original sin. Nang ibig sabihin, lahat tayo makasalanan. At lahat po tayo ay nadungisan po ng pagkakasala ni Adan, maliban lang kay Maria. Dahil iningatan po siya ng Diyos. Pero dagdag pa ho nila, ayon po kay Ludwig Ott, Mary was preserved from this defect so that she entered existence in the state of sanctifying grace. It is important to take note, however, that even Mary was in need of redemption and was in fact redeemed by reason of her natural origin. She, like all other children of Adam, was subject to the necessity of contracting original sin. But by a special intervention of God, she was preserved from stain of original sin. Hindi po nila tinatanggi na si Maria po ay nangangailangan ng kaligtasan, pero ang hindi po nila matanggap, hindi natanggal ang kanyang pagiging makasalanan nung siya'y nagbubuntis. So dahil po dito, iningatan po siya ng Diyos from original sin. Pero dagdag pa ho nila, ayon po sa isang church father by the name of Augustine of Hippo, sometime in the 3rd, 4th century, ayon po kay Augustine, he states that all men should confess that they are sinners, except the Holy Virgin Mary, whom I desire, for the sake of the honor of the Lord, to leave entirely out of the question when the talk is of sin. Marami po na ituro po si Augustine of Hippo na mga katuruan na tama at biblikal. Kagaya po ng predestination. Kagaya po ng total depravity. Pero hindi nangangahulugan na porket marami sinabi
tama ang mga church fathers, tama na po sila sa lahat ng kanilang itinuturo. Moreover, sabi po ni Ludwig Ott, at the beginning of the 12th century, the British monk Eadmer, a pupil of St. Anselm of Canterbury, and Obsert of Clare, advocated the immaculate passive conception of Mary, that is, her conception from original sin. So hindi po ito katuruan ng mga apostol. Hindi po ito katuruan na makikita po natin as early as the 2nd century. Naging katuruan po ito as early as the 12th century ayon po sa kasaysayan. Pagdating po dito sa pagiging malinis ni Maria, Mary's sinlessness, Pope Pius XII, ayon po sa kanyang declaration at dogma, the Virgin Mary of God was immune from all sin, personal or inherited. Mary's sinlessness may be deduced from Luke 1:28. So ayon po sa Lucas 1:28, nung sinabi po ng anghel, matuwa ka Maria, ikaw na pinagpala ng Diyos, sumasa iyo ang Panginoon. Ang ibig sabihin pala nito sa ating mga minamahal na Katolikong Romano, hindi nadamay si Maria sa pagkakasala. Dahil lang sa isang pagbati ng anghel, yun daw ang ibig sabihin po nito. Ngayon, pagdating po kay Maria at sa kanyang pagiging berhen na kung tawagin po perpetual virginity, ito po ang kanilang sinabi. In the year 649, under Pope Martin I, ito po ang mga katangian na meron po daw si Maria concerning her virginity. Holy Mary, ever virgin and immaculate, conceived really and truly of the Holy Spirit, without seed. She gave birth to him without corruption, to her virginity, and her virginity remained equally inviolate after his birth. Pope Paul IV, year 1555, the most blessed Virgin Mary always persisted in the integrity of virginity, namely before giving birth, in giving birth, and perpetually after giving birth. Dahil lang po sa Lucas 1:28, diyan na lumitaw ang mga doktrinang ito. Pero hindi pa ho natatapos. Pagdating po kay Maria and her bodily assumption into heaven, ang ibig sabihin ang kanyang pagpasok physically sa langit, ito po ang dagdag ng mga ilang pope. Pope Pius XII, in November 1st, 1950, declared, being a dogma revealed by God, that the Immaculate Mother of God was assumed body and soul into the glory of heaven. We pronounce, declare, and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life, was assumed body and soul into heavenly glory. At dahil po sa kanyang pag-akyat sa langit, binigyan po daw siya, ayon po daw sa Biblia, ng isang titulo na siya po daw ang reyna ng langit. Tignan niyo po ang nakalagay. After being assumed into heaven and being raised above all angels and saints, Mary reigns with Christ, her divine Son. Mary's sublime dignity as the Queen of heaven and earth make her supremely powerful in her maternal intercession of her children on earth. So dahil po umakyat po daw siya sa langit, dahil po daw sa pagbati ng anghel, doon na po na nila nakuha yung katuruan na umakyat po siya sa langit. At dahil po dito, siya na po ay itinuturing ng kalangitan, reyna ng langit at lupa. Pero ano po yung tinataglay ni Maria bilang reyna ng langit? Dahil po siya ang reyna ng langit, ayon po sa kanyang katuruan, siya na po yung susunod at yung ikalawang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Basahin ko ho. Although Christ is one mediator between God and man,
since He alone by His death on the cross fully reconciled mankind with God, this does not exclude a secondary mediatorship subordinated to Christ. So kung hindi lamang po si Kristo ang tagapamagitan, sino kaya yung ikalawang tagapamagitan? Sabi po nila, Mary gave the Redeemer the source of all sources to the world. And in this way, she is the channel of all graces. Since Mary's assumption into heaven, no grace is conferred on man without her actual intercessory cooperation. Nang ibig sabihin, ang lahat ng mga sinugot ng Diyos na panalangin ay hindi maisasagot ng Diyos na wala po yung tagapamagitan na pagkilos ni Maria. Pero ito ang isa sa pinakamalalang doktrina. Pakinggan niyo ho. The incarnation of the Son of God and the redemption of mankind by the vicarious atonement of Christ were dependent on her assent. Nang ibig sabihin, hindi mababayaran ng ating mga kasalanan. Hindi magkakatawang tao si Kristo. Hindi magiging successful yung mga redemptive plano ng Diyos kung hindi dahil kay Maria. Lastly, pagdating po kay Maria bilang intercessor, sabi po dito ni Pope Leo, okay, just to be sure, Pope Leo the 13th, 1891, nothing, absolutely nothing, comes from this immense treasury of all graces brought forth by the Lord is ever imparted to us by the will of God except through Mary. Dahil dito, the position of Mary as the spiritual mother of the whole of redeemed humanity, that she by her powerful intercession should procure for her children in need of help all graces by which they can attain eternal salvation. So, baliktaran ho ito, hindi ko pa ho binasa lahat. Pero saan po nila nakuha yung ganyang klaseng doktrina? Lucas 1:28, Maria, matuwa ka, ikaw na pinagpala ng Diyos. Dahil po sa pagbati ng anghel, dumating at lumitaw yung katuruan na si Maria ang reyna ng langit. Si Maria ang tagapamagitan upang makamtan po natin ang biyaya mula kay Kristo. Dahil hindi ka makakalapit sa Ama dahil mabangis ang Ama. Hindi ka rin makakalapit kay Kristo dahil masyadong mahigpit si Kristo. Kailangan lumapit ka sa kanyang ina para palambutin yung puso ng kanyang anak para matanggap mo ang biyaya ng Diyos. Dahil lang sa isang teksto at yung mga ilang teksto na wala naman tamang konteksto sa kanilang paggamit, diyan na lumitaw ang mga ilang aral. Now, kung pag-aaralan na po natin ang aklat ng Lucas, yung pangalan ng Maria ay nabanggit ng 17 times. 17 times nabanggit po ang pangalan ni Maria. And in those 17 occurrences, hindi lahat ng pangalan ng Maria ay tumutukoy sa ina ni Jesus, kundi may Mary Magdalene, Mary Cleopas, hindi lahat tumutukoy kay Maria. Nang ibig sabihin, konti lang ang impormasyon meron po tayo tungkol kay Maria, pero dahil sa isang tekstong ito, diyan na lumitaw ang lahat ng katuruan sa kanya. Now, bakit po napaka-importante na malaman po natin ang katotohanan tungkol kay Maria? Dahil there are at least, mga kapatid, 1.something billion people praying to Mary. May mga tinatawag na rosaries. May mga imahe ni Maria na hindi naman talaga si Maria yun. Lumuluhod ang tao, hinahalikan ng paa, nagmamano sa mga statues, mga ribulto, at ibinibigay po nila ang karangalan na dapat lamang kay Kristo sa isang babae na ginamit at pinagpala ng Diyos. Sa Biblia, ang tawag po dito ay hindi respeto,
kundi idolatry. Pagsamba sa ibang Diyos-Diyosan. Kapag ang pagpupuri, respeto, paggalang na dapat lamang sa Diyos ay ibinigay sa tao, sumasamba ka na sa ibang Diyos-Diyosan. Ito ang rason, mga kapatid, kung bakit napakarami mga tao na humihiling ng tulong at saklolo kay Maria. Dahil sa pamagitan po daw niya, ayon sa kanilang paniniwala, siya daw ay may kapangyarihan na palambutin ang puso ni Kristo upang kayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Bagamat naniniwala po ang ating mga kaibigan na si Jesus ang natatanging tagapagligtas at siya lamang po ang tagapamagitan, pero hindi sapat sa kanila na siya lamang ang natatanging tagapamagitan. Kailangan nandun din si Maria. Bakit po ganito? Dahil kapag wala ang gabay ng banal na Espiritu Santo, madadaya at madadaya ang marami sa atin. Marami po ang nadadaya na akala ho nila sa pamagitan lamang po na mabubuting gawa, sapat na yon para makapasok sa langit. Marami naniniwala na porket sila po ay nananalangin, sapat na ho yun para makapasok sa langit. Marami din po naniniwala na porket naniniwala po sila na may Diyos, sapat na ho yun para makapasok sa langit. Pero napakalinaw sa Biblia, kung sapat na ang kakayahan ng tao, hindi na ipapanganak pa si Jesus. And that is the truth. So pastor, kung yung mga impormasyon po dito ay hindi naman nanggagaling sa Biblia, then ano po ang itinuturo ng Biblia tungkol kay Maria? Balikan nga po natin ang seksyon na ating binasa from verses 28 to 38. Number 1, verse 27. Sino po si Maria? Pinapunta siya sa isang berhen na ang pangalan ay Maria. Nakatakda ng ikasal si Maria kay Jose na mula sa lahi ni Haring David. Two things that we can learn from Mary in this text. Number 1, siya po ay isang berhen. Hindi siya reyna. Hindi siya tagapamagitan sa tao at sa Diyos o sa Diyos at sa tao. Berhen po siya. Parthenos sa wikang Griego. Hindi pa siya nagagalaw. Pangalawa, ang kanyang asawa ay nagmula sa lahi ni Haring David. Kapag binasa niyo po ang aklat ng Mateo at kapag binasa niyo po ang Lucas 3 at Lucas 4, dito niyo ho makikita na maging si Maria ay galing din po sa angkan ni lahi ng Haring David. Pero walang binabanggit po dito, siya ang may kapangyarihan magligtas ng tao. Number 3, if you skip down to verse 36, maging ang kamag-anak mong si Elizabeth ay buntis din. So ano po ang alam po natin kay Maria? Kamag-anak po niya si Elizabeth. And verse 38, sumagot si Maria, alipin po ako ng Panginoon. So hindi lang po siya berhen, hindi lang po siya galing sa lahi po ni Haring David, at ang magiging asawa po niya si Jose, pero sabi rin po ng Biblia, kamag-anak po niya si Elizabeth, pero hindi lang ho yun, alipin siya ng Diyos. Hindi siya reyna, alipin. Now, just to show you a quick parallel, bakit po napaka-importante na unawain po ang verse 38 sa Lucas 1? Dahil kung natatandaan po natin, nung kinausap po ni Gabriel the angel, si Zacharias, natakot po si Zacharias. Pero pagkatapos po na sabihin ng anghel kay Zacharias yung pinapahatid sa kanya ng Diyos, ano po ang ginawa ni Zacharias? Well, if you turn up to verse 18, if you go up to verse 18, tignan niyo po ang sinabi ni Zacharias. Sinabi ni Zacharias sa anghel, paano po mangyayari ang mga sinabi niyo? Matanda na ako at ganoon din ang asawa ko.
Sumagot ang anghel, ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Siya nagsugo sa akin para sabihin sa iyo magandang balitang ito. Ngunit dahil hindi ka naniwala sa sinabi ko, magiging pipi ka. But when you compare that with Mary, pinagdudahan ba ni Maria yung sinabi ng anghel? Hindi, ang sinabi po ni Maria, alipin po ako ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang mga sinabi ninyo. So bakit po nilagay ni Lucas ang kwentong ito sa Lucas 1? Dahil nais po niya ipakita, merong isang namamahalang pare, alam niya ang kasulatan, mataas ang kanyang katungkulan, pero nung binigay sa kanya ng Diyos ang mensahe, hindi siya naniwala. May isang babae, we can assume hindi po siya aral o kasing aral nung pare, pero nung sinabi sa kanya ng Diyos, yung dapat po niyang malaman through the angel, naniwala ho siya. Yan po ay naghahatid po sa atin ng magandang aral. Si Maria ay hindi lamang po alipin, pero nagpapakita din ho, you do not need to know everything in the Bible to be obedient to God. But you do have to be faithful. At yan ang pinapakita po ni Maria. Pero tignan nga po natin mga kapatid, yung ginigiit ng ating mga minamahal in verse 28, kung bakit dito lumitaw yung mga binabanggit po na doktrina. Verse 28, sinabi ni Gabriel kay Maria, matuwa ka Maria, ikaw na pinagpala ng Diyos, sumasa iyo ang Panginoon. The angel went to her and said, greetings, you who are highly favored. The Lord is with you. Now, sa kanilang salin, sa kanilang Biblia, hindi ito nakalagay. Para sa kanila, ito nakalagay, Hail Mary, full of grace. Pero sa lahat ng mga translation na meron po tayo, whether it be King James, ESV, NASB, NLT, NIV, highly favored one. The chosen one, the blessed one, pero never full of grace. Now, may mga katanungan po, Pastor, bakit kailangan po namin kapag nasa seminaryo po kami, mag-aral po ng wikang Griego? Ito ang rason. Kasi ginigit po na ating mga minamahal po ng mga Katolikong Romano that yung ginamit po dito na salitang highly favored or full of grace, ke charistomene sa wikang Griego means puno ng biyaya. Pero, sa tekstong Griego, kung gusto mong sabihin na ang isang tao ay punong-puno ng biyaya, hindi kakaristomene ang sasabihin mo, kundi pleres, charis, ang sasabihin mo. Full of grace. Pero ang tanong dito, saan nila nakuha yung salitang full of grace? Because every time that the word charistomene is used, it is never translated full of grace. So saan po nila nakuha yon? May isang Latin church father by the name of Saint Jerome. Siya po ay isang translator ng Biblia at isinalin po niya ang tekstong Griego sa wikang Latin at pagdating po dito sa Lucas 1:28, instead of putting chosen one by God, bestowed grace by God, ang sinabi po niya, gratia plene. Gratia plene. Nang ibig sabihin, full of grace. Now, Pastor, kung yun ang nakalagay sa tekstong Griego, ke karatomene ang nakalagay, how can we prove that it is not full of grace, kundi pinagpala siya ng Panginoon ng kanyang biyaya? Because the second time na binanggit po kay karitomene is found in Ephesians chapter 1. Basahin po natin. Ephesians chapter 1. Talatang 6. Sabi po dito, purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya
na ibinigay sa atin sa pamagitan ng kanyang minamahal na anak. Now notice the words here sa wikang English. To the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. Yung sinabi po dito, He has freely given us, kekaritomene, ang ginamit po dito. Now, Pastor, why is that a big deal? Kasi ito mangyayari. Yung binasa po natin sa Lucas 1:28, kung totoo nga ni si Maria ay puno ng grasya na ginigit po nila, then wala pala tayo pinagkaiba kay Maria kasi sino yung mga pinili ng Diyos dito na binigyan ng kekartomene? The church. So kung si Maria ay puno ng biyaya, ganoon din si Brother Joshua, Brother Jern, Brother Leo, Brother June, you are also full of grace. And if you are full of grace, hindi dapat lang si Maria ang kinakausap po natin. Dapat nananalangin po tayo sa bawat isa. Oh, Brother Jern, full of grace. Oh, Brother Joel, the intercessor. Lumalapit kami sa iyo. No, mga kapatid. That is blasphemy. That is abomination. That is why the study of the Word of God is so important. Dahil kapag sinabi na sa tekstong Griego, full of grace na nakalagay doon, alis alam nyo na. Hindi yun na nakalagay. Well, Pastor, what about yung perpetual virginity? Kasi sabi ng Biblia, siya ay isang berhen. Sabi din ng ating mga minamahal na mga Katolikong Romano na kapag siya po ay nanganak na kay Kristo, nanatili pa rin sa Kanya ang pagiging berhen. Saan natin mababasa sa Biblia, hindi nanatili ang Kanyang pagiging berhen? Basahin po natin ang Mateo Kapitulo 13. Mateo Kapitulo 13. Talatang 55. Actually, itaas po natin ang basa, verse 53 rather, is where we should begin. Mateo 13:53. Pagkatapos mangaral ni Jesus sa pamagitan ng mga talinghaga ay umalis na siya. Pumunta siya sa sarili niyang bayan at nangaral doon sa kanilang sambahan. Nagtaka sa kanya ang mga kababayan niya. Sinabi nila, saan kaya niya nakuha ang karunungang iyan at ang kapangyarihang gumawa ng himala? Hindi ba't anak siya ng karpintero? Hindi ba't si Maria ang kanyang ina at ang mga kapatid niya ay sina Santiago, Jose, Simon at Judas? Hindi ba't lahat ng kapatid niyang babae ay dito rin nakatira sa atin? Saan niya nakuha ang ganyang kakayahan? So yung katuruan, that pagkatapos po manganak po si Maria, na natili po ang kanyang pagiging berhen, paano mo mapapaliwanag dito sa tekstong ito na nagkaroon po siya ng ilang pang mga kapatid na lalaki at mga ilang kapatid pa na babae? Nang ibig sabihin, kaya ka nagkakaroon ng biological sibling is because hindi nanatiling berhen ang iyong ina. Pero let's become more technical for a bit. May mga eskolar na mga Katoliko na sasabihin po nila, yung ginamit po na Greek words, adelphoi and adelphen, which means siblings, sinasabi nila, it doesn't mean kapatid dito. Yung ginamit na teksto sa wikang Griego na brothers and sisters does not mean biological siblings, kundi kamag-anak o pinsan. Nang ibig sabihin, para sa kanila, hindi ba't ang lahat ng kanyang pinsan ay nandito? Si Santiago, Jose, Simon? Hindi ba't ang lahat ng kanyang mga pinsan na babae ay nandito rin? Yun ang nais po nila palitawin. Pero sa isang simpleng key study of that word, tuwing ginagamit po yung salitang adelphos, adelphein, brothers, sisters, sa Bagong Tipan, it never, ever means cousin o malapit na kamag-anak.
Now, kung pag-aaralan niyo po ang Lumang Tipan in the Greek Septuagint, then yes, depende sa konteksto, the word adelphos ay minsan tumutukoy po sa kamag-anak, but never in the New Testament. So, Pastor, how do we prove na hindi nga pinsan? Is because in the New Testament, if you want to say, ito ang aking pinsan, you don't use the word adelphos. Anepsios ang gagamitin mo. Basahin po natin ang Colossians chapter 4. Colosas, Kapitulo 4, talatang Gs. Kapag ginit ho sa atin o sa inyo na pinsan ang tinutukoy po dyan, tignan niyo po nakalagay sa Colosas 4, talatang Gs. Kinakamusta kayo nina Aristarchus, na kapwa ko bilanggo at Marcos, na pinsan ni Bernabe. Yung salitang pinsan na ginamit po dito ay hindi adelphos, anepsios. Magkaiba po yung salita na ginamit. So kung nais po palitawin ni Mateo na pinsan po ni Kristo, si Santiago, si Jose at si Jude, o nga pala, Pastor, sino po si Santiago? Yung sumulat ng Book of James. Sino po si Jude? Hindi si Judas Iscariote, kundi yung sumulat ng Book of Jude. Mga kapatid ni Kristo po yung sa laman. Hindi pinsan. So dito, napakalinaw, hindi adelphos ang ginamit for the word cousin. Anepsios. Pero Pastor, bukod pa ho doon, yung katuruan tungkol na si Mary never nagkasala. Kapag ikinumpara po ninyo ang Mark chapter 6 and Matthew chapter 13 with one another, si Maria ay kasama sa mga nagkokontra kay Jesus sa kanyang ministeryo. Nang ibig sabihin, hindi malaya si Maria sa pagkakasala. Bakit po? Dahil kasama siya sa mga umuusig kay Kristo ayon sa Gospels. Now, when you get to the Gospel of John, chapter 2, naging masunurin si Maria. Pero apart from that, Mark 6, Matthew 13, malinaw, kaya po nila gusto kausapin si Jesus sa kanyang mga himala at katuruan dahil nais po nila hadlangan si Jesus dahil nahihiya ho sila na parang ganito na daw si Kristo. Kasama si Maria doon. So hindi ho natin masasabi, si Maria po ay malaya sa pagkakasala. How else do we know, Pastor? Kasi si Maria mismo ang nagsabi, kailangan po niya ng tagapagligtas. Basahin po natin ang Lucas Kapitulo 1. Lucas 1. 46. Lucas chapter 1 verse 46. Sabi po ng Biblia, at sinabi ni Maria, buong puso kong pinupuri ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat inalala niya ako na kanyang abang lingkod. Hindi reyna, kundi lingkod. Mula ngayon ay ituturing akong mapalad ng lahat ng henerasyon. Minsan sa ating mga panalangin na sinasabi ho natin, Hail Mary, full of grace. Blessed are you above women. Pero sa Biblia, hindi above ang nakalagay. Among women. Not above. Nang ibig sabihin, kapag sinabi pinagpala ako kagaya ng mga ibang babae, bahagi po dito si Elizabeth, bahagi po dito si Hannah, bahagi po dito si Sarah, si Rachel, si Rebecca. Sa lahat ng mga babae na pinagpala po ng Diyos, bahagi si Maria doon. Hindi siya kasing higit po nila. So ngayon, Pastor, anong dapat po namin malaman? Kung nandito po si Maria as we speak, sasabihin po niya sa bawat na minamahal po natin ng mga Katolikong Romano,
with tears, na nanginginig sa takot sa Diyos, do not bow down to me. Do not worship me. Do not pray to me, but worship and fear God and God alone. Yun ang sasabihin po ni Maria. And how do we know this? Dahil nung dumuhod ang mga tao kay Pablo, pinunit po niya ang kanyang damit. Fear God. Nung dumuhod si John in the book of Revelation to the prophet and angel, ang sabi po ng anghel, do not bow down to me, worship God alone. If Mary were here today, she would say the exact same thing. Good works is not enough to save you. She would tell the people, your penance is not good enough to save you. She would tell you that your performance of being completely moral is not good enough to wash away your sins. What Mary would tell people is that Moses is not the way, Abraham is not the way, Paul is not the way, but Jesus is the way. That is what Mary would say. Mary would say, it doesn't matter how often you go to a church, doesn't matter how often you pray, unless you repent of your sins and declare Jesus as the Christ, Messiah, and Savior, your sins will not be washed, and you will not enter into the eternal presence of God. That is what Mary would say. Mary would say that external religiosity will not guarantee that you will stand before a holy God as not guilty, but faith alone in Christ. Mary would say, look to the Bible at wag sa ating mga sariling tradisyon. That is what Mary would say kung nandito po siya ngayon. But the truth of the matter is, mga kapatid, Mary was a sinner. Mary was blessed by God. Mary was a slave of Christ. Mary was used by God like many other women in redemptive history. Pero never itinaas ng Biblia si Maria above what is stated within the book. Maari may mga ilan ho sa atin, may mga minamahal po sa buhay, na madalas po nila kinakausap si Maria, nananalangin kay Maria. Kailangan po natin sabihin ang katotohanan. Kapag tayo ho ay nananalangin, dumuluhod sa isang babaeng pinagpala ng Diyos, pero makasalanan din, sumasamba ka na sa ibang Diyos-Diyosan. Dahil sa Biblia, napakalinaw, iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. At yan ay si Kristo. Iisa lang ang nagbibigay po ng intercessory work po sa atin. Yan po si Kristo. Inilinaw po yan ng Book of Hebrews. Pero kapag iba ang nilalapitan po ng tao kaysa kay Jesus, sabi ng Biblia, unless you believe that I am He, you will die in your sins. Are you still praying to Mary? To our visitors who are here, are you still praying to Mary? Here's the blunt fact. None of your prayers is reaching the ears of Almighty God. Because Mary is not the one that you go to for your sins to be forgiven, but to Christ. So ano ibig mo sabihin, Brother Josh? Hindi mo na ginagalang, nirerespeto, minamahal si Maria? Hindi ho. Minamahal po namin si Maria. Iginagalang po namin si Maria dahil naging lingkod po siya ng Diyos. Pinagpapala po namin sa aming pangangaral na ginamit po ng Diyos si Maria bilang mighty vessel of God. Pero hindi po namin sasabihin, siya ang nilalapitan po namin para palambutin ang puso ni Jesus. Hindi namin sasabihin, siya ang reyna ng langit. Hindi namin sasabihin na siya ang tumutulong sa atin upang makamtan po natin ang kaligtasan. But what we do say is, as God blessed Mary and saved her from her sins, He is able to save those, mga kapatid, that are sinners as well. If Mary needed salvation, and she was by far the most blessed woman that we see in redemptive history, who was sanctified by God more than you and I to that degree, in that context, and she still needed to be forgiven of her sins, how much more of you?
how much more of me, who think that by being civil and moral, you will enter into God's kingdom. Jesus made it very clear. I am the way. I am the truth. I am the life. No one comes to the Father except by me. Sino po si Maria? Isang alipin. Isang babaeng berhen na ginamit po ng Diyos at nagpuri sa Diyos dahil dumating na ang tagapagligtas na magliligtas sa Kanya mula sa Kanyang mga kasalanan. Jesus died on the cross to save sinners such as you and I. That if you allow God to break your pride and bow the knee to Him, that you need a Savior and that your works is not enough to save you. The Bible says, whosoever shall believe in Him will not perish, but have everlasting life. As we pray,